Sunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Magandang gabi, bayan. Ay. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga issue sa bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Ina Gakad. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV at sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persha. At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook livestream at PRTV Prime Media YouTube livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat ng yan dito lang sa With You Kapitan, hindi na ba yung feel namin? Iba yung angulo dito ngayon. Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Clive Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persha. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Real talk lang Mawalang tayo. galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect. Para pong doon ko na lang po nakikita si Clive tsaka si Richard, ha? Baka naman. Pwede Beke naman sila naman. sumama. No? Okay, Clive, ha? Richard, okay ka na. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Boboto ba ang mga senator judges base sa ilalatag na ebidensya o nakabase lang sa kanilang relasyon sa pamilyang Duterte? Yes, attorney. Tatalakayin din natin ang nasayang na pondo sa termino ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ano nga ba ang napala ng Pilipinas sa hindi pagdalo ng Cayetano Block sa sesyon ng Senado? At hihimayin din ang pagkahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Makatutulong ba ang panibagong rigodon para bumalik ang tiwala ng publiko sa Senado? O di ba parang natapos na yung season 1 ng Senate Felix, no? Ubusisiin din natin ang pabago-bagong testimonya. Ito, nahihilo na rin ako dito ng mga nagpakilalang bagmen ni Zaldico. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit ang kanilang paglutang at mistulang pagpili sa mga personalidad at naisasangkot sa anomalya? Kaya naman, mawalang galang lang po! At sinasabi natin ang Vibe check! Parang may sinaniban. Survey results, pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 32% lang ang naniniwalang politika ang magiging basehan sa pagboto ng mga senador na magsisilbing senator justice sa paglilitis. Tama ka, attorney. Lumitaw din sa survey na 19% lang ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya laban sa vice-presidente, habang 49% ang undecided o wala pang desisyon. Kaya nga, Cheska, at nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa paglilitis ng Senado kay VP Sara. Lumabas din sa survey na mataas ang skepticism o dudang magdedesisyon ang mga senador base sa ebidensya at sa Mindanao nakakilalang baluarte ng pamilya Duterte. Tama ka dyan, Ina. Di ba lumabas din sa naunang survey na maraming respondents sa Mindanao ang sumusuporta sa paglilitis kay VP Sara. Sa inyong palagay, may basehan ba ang pagdududa ng publiko sa magiging pagboto ng mga senador sa impeachment trial? Nakong sakit sa ulo naman. Kailan ba tong survey period Okay, na to? ang survey period na ito ay ginawa ng April lang. So, ibig sabihin, para lang sa recall nating lahat, ito yung lumutang na yung mga issue, no? Nabuksan na yung issue dun sa SALN at saka sa AMLAC. Ito na yung... Hindi pa nagkandara pa. Wala pa yung drama Wala sa pang Senado. baril-barilan. Wala pang baril-barilan. Nag-aagam-agam na yung taong bayan, wala pang nagkandara pa, wala Oo. pang baril-barilan. Siguro, kung isipin natin, baka lalo pa ngayon.
No? Lalo pa ngayon na nakita natin na pinigilan yung napakaraming mga bagay sa Senado. So natural lamang no, sa aking palagay na magkaroon ng agam-agam yung taong bayan. Kasi tinan mo, kung titignan mo yung datos, ang dami ng mga tao dyan na para bang sinasabi, baka politika. Yung iba sinasabi, ebidensya, pero yung pinakaunti. Mas malaki yung politika, maraming ebidensya, pero pinakamalaki pa rin yung may agam-agam lang. Bakit? Kasi I think the Filipino people would like to give the institution of the Senate a chance. Correct. To prove itself. Ayaw nilang magdesisyon na kagad na politika lang ang gagawin ng mga tao yan. Meron pa rin mga 19% na hopeful, no, na sinasabi, sana batay sa ebidensya. Pero a large majority of our people have doubts. But despite the fact na may duda, hindi pa rin nila sinasabi na hindi magdedesisyon ng tama ang mga senador. So sa aking palagay, nung Abril pa po ito, binibigyan ng taong bayan ang Senado ng pagkakataon na una, gawin ang tamang mandato nito batay sa konstitusyon. Pangalawa, magpataw ng tamang hustisya sa ngalan ng pananagutan. At pangatlo, i-prove na indeed deserving ang mga senador na maging parte niyang August Chamber ng Senado. In other words, no, ibig sabihin, ang taong bayan nananalig pa rin po sa inyo, nananalig pa rin despite everything. Ewan ko lang, tingin ko, bumabayan ng husto. Nung pinasok yung si Bato de la Rosa, isang napakalaking duwag na nagkandara pa. No? Sa aking palagay, noong itong si Alan Peter Cayetano, ginawa niyong Senate President at walang ginawa kundi magsinungaling. No? At saka kung ano-ano mga palabas, presidente ng Facebook, no? Kumapit patuko sa kapangyarihan, tingin ko, bumabayan. Pero it does not mean, I think, that a vast majority of the people will not give the Senate as an institution a chance. So pagkakataon nyo na po ito na magkaroon ng redemption, naniniwala po naman lagi tayo, di ba, sa konsepto ng redemption. Siguro isusugo lang din doon ay paalala natin doon, may pagkauhaw yung taong bayan sa paghahanap ng dahilan para bigyan ng pagkatiwalaan ang Senado. No? Gusto ko lang ibalik na, kaya nga titinaguyod ang Bantay Senado sa Team Pinas noong June 1, ay para bigyan din ng plataforma ang mga taong bayan na mausig din mismo ang pagkilos ng mga senador. Dahil nga, sinasabi rin sa Bantay Senado, hindi lang naman ang si VP Sara ang nasasakdal. No? Nasasakdal din ng Senado bilang institusyon na inaasahan ng taong bayan na talagang maninindigan sa kanilang sinumpaang responsibilidad. No? At pangatlo, syempre, tayo na rin bilang taong bayan. Hahayaan na lang ba natin na, na kayo sinasabi ng karamihan ng mga Pilipino na mukhang politika na lang ito. Pero tayo bilang taong bayan, hahayaan lang ba natin na maging ganyan ang sitwasyon? Kasi makakalusot ang mga politiko natin na gagamitin lang to bilang paraan para sa political convenience. So ang pangatlong nasasakdal din dito ang taong bayan. Saan tayo maninindigan? Giit ba natin na gawin ng mga senador ang trabaho nila? O hayaan lang nating, kumbaga mag-quiet quit na lang tayo at sabihin natin, ay hindi, ganyan talaga ang politika dito sa Pilipinas. So nasa sa atin din yan, no, mga mamamayan, kung paano natin tatahakin tong sitwasyon na to. Sa akin, maganda rin na lumabas na rin yung survey results na to kasi alam naman natin yung mga politiko natin, they are really up to date pagdating sa mga numbers kasi gusto na rin nila makita where they stand and what the people think about them. So since nakita nila na 19% na nga lang, attorney, yung naniniwala na that they will vote impartially and based on the evidence, tama ka nga, itong period of time na to, yung preparation na to, yung pre-trial phase, bago pa mag-proceed sa July 6 trial, may time pa silang magbago, may time pa silang ayusin yung kanilang mga statements, may time pa rin sila makapag-isip-isip na yung role ko as a senator judge, I should act impartial and I should vote based on the evidence. Kasi nakikita na nga nila, bumababa yung rating of trust ng mga tao sa kanila. Napakalaking bagay na makita nila na out of 100%, 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwala sa kanila na they will vote out of their obligation. Again, we do believe na yung trial nga, impeachment trial, is a political duty. Sabi nga, hindi legislative duty. But that does not mean that you will act partisan to the families that you have imposed your loyalty to. So sa mga senador natin, tama si Attorney Dino, may time pa po kayo to redeem yourselves. And we are rooting for you. Although we are critical of you, nandito nga po kami, ayan, sinimulan po ni Carlo and ni Cleve, yung Bantay Senado, para bantayan yung inyong actions at inyong mga statements.
Pero it does not mean that we want you to fail. We want you to succeed because we are all Filipinos. Lahat po tayo Team Pinas dito. Hindi tayo Team Gatchalian, hindi tayo Team Cayetano. Lahat po tayo ay gusto natin na mas umunlad yung bansa natin. Lalo na po kami mga Gen Zenials kasi po kami yung magmamana ng next generation at ng bansang ito. So we are rooting for you. So please, pahalagahan nyo rin po yung tiwala namin at yung pag-asa na nararamdaman pa namin sa inyo. Thank you. Ako naman dun sa nangyari nung May, di ba? Yung ating Senate Flix na sunod-sunod na episodes. Oo. Kung ako yung nandun sa 32% na naniniwalang politika yung batayan, sasabihin ko para ka nang nanalo nun sa pustahan. Eh. Sabi, alam mo yun? Parang sabi ko na ganito yung mangyayari. Hindi pa nagsisimula yung trial. Inorganisa na ni APC na maglagay ng tao. At lahat ng ito, hindi lang para kay APC, para ito kay Sara Duterte, di ba? So, baka nga yung 49% na undecided, dumagdag pa dun sa mga nininiwalang hindi talaga magdedesisyon ang ating mga senador ayon sa prinsipyo, hindi sila magdedesisyon ayon sa ebidensya, magdedesisyon sila ayon sa kung kaninong politika sila kumikiling. So, sa akin, ang gusto kong gawin ay kamustahin ang mga taong bayan. Akala ko si Senator Pia lang eh. Diba? Kamusta kayo dito sa papalit-palit na Senado at leadership? At sa akin, parang emotional roller coaster din yung Senado. Alam mo, doon nakataya kung ano yung posibleng future ng inyong bansa. Tama. Alam mo, doon nakataya yung integridad ng mga institusyon. At kaya ka rin nagpa-participate sa ganito mga survey ay para ipahiwatig kung nasan yung agam-agam at nasan yung hopes mo. So, tama yung point na, okay, mga senador, eto na po yung numbers. Ito ay nangyari bago nangyari lahat ng kaguluhan at rigudon sa Senado, di ba? So, ngayon na may panibagong rigudon, the question then becomes, ano ang paninindigan nyo? At pag-uulit lang ng paalala, di ba? I think lahat tayo, so kahit iwahiwala yung numbers natin in terms of sa paniniwala, nasaan ang prinsipyo, nasaan ang pagkiling ng mga senador, obviously, 100% nasa Bantay Senado. And sana dito sa 100% na nakabahagi ng Bantay Senado, maniwala tayo na may pag-asa pa ba? Parang yun yung conversation, Medyo, di ba? Parang sa question ng pag-asa, sa question ng pagtitiwala sa demokrasya, kailangan ng mga senador mag-give ng something para tumaas yung paninindigan ng mga tao na may pag-asa pa rin tayo. Yan yung... Yung mahirap sa'yo, maasa ka na naman eh. Hindi, sa akin, wala naman tayong choice kung hindi umasa, no? Ito lang siguro mga konkretong mga pahayag na pwede nating sabihin sa mga senator judges natin. Isang halimbawa ay, itigil na po natin yung pagsasabi na sayang lang ang oras sa impeachment trial. Ayaw nyo hindi, mangyayari yan at nangyayari na at mangyayari sa July 6. At imperatibo yan sa saligang batas. At trabaho nila yan. So itigil na rin natin yung sinasabi natin na mahina ang ebidensya nang wala pang nilalabas. At matuto po tayo sa EDSA 2 na hinarang at pinigilan lumabas ang mga iba't ibang ebidensya. So marami ng taktika ang ginagawa ang depensa ni VP Sara na itago yung ilang mga piyesa ng ebidensya. So bilang Senator Judges, magbigay po tayo ng mga trust building activities o gesture para mubalik ang pagkakatiwala ng taong bayan. Ha? Pwede ko pa simulan, dalawang Sige. beses ha. Una, isa siguro sa pwedeng gawin is wag sanang itago yung proseso ng impeachment. Ang hindi ko talaga maintindihan at pasensya na po kung bakit yung pre-trial ay hindi open sa publiko. Alam niyo yung pre-trial na yan, ang daming mga bagay dyan na kailangan makita ng publiko. For example, yung proposed stipulation of facts. Ang ibig sabihin na yung proposed stipulation of facts, ano yung mga kinoconcede na established facts na hindi na kailangan ng ebidensya. Paano kung may mga stipulation doon na hindi naman pala dapat stipulate? Ngayon nga, pinapakalat na nila yung misinformation na kinain doon ng buhay. Kinain daw ng buhay, yung prosecution. Di ba? Kaya nagkakaroon ng ganyan mga chismis kasi hindi nyo ginagawang transparent. Ang sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant. Kailangan, para mawala itong mga chismis na ito, hayaan ninyo yung publiko na makita yung proseso. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa yung pribado yan. Una, kami nagbabayad niyan. Pangalawa, accountability mechanism namin yan. Pangatlo, sinabi ng constitution yan, and therefore, if it's a political process, quasi-political, quasi-judicial, di ba, and constitutional, ibig sabihin may karapatan kami makita every part of the proceedings. So I really don't understand bakit hindi ginawang pribado ito. Kaya ngayon, tinan mo, kaya nila magpakalat mga propaganda na kinain daw ng buhay. Nakita ko yung proceedings, narinig ko yung mga sinasabi doon sa proceedings, hindi naman ganyan yung binagsasabi. No? Peke na naman yung mga nilalabas. Nagkakalat na naman yung mga Duterte na mga propaganda. Bakit?
Kasi nga, pinayagan ninyo na maging private yung proceeding. So if we want trust to be built sa institusyon ng Senado, hayaan ninyo yung taong bayan mag-decide kung importante sa kanila yung magaltong impormasyon at hindi kayo ang nagdedesisyon kung makikita dapat namin o hindi yung mga proceedings na ito. That's it, no? So that's the first one. And second, I think sa taong bayan, of course, tandaan natin ang script ng mga despots, ang mga script nitong mga diktador, ang mga script ng mga kalaban ng demokrasya, ang gagawin nila is papagurin tayo, lalansihin tayo, sabi mo nga, magka-quiet quit tayo. Bakit? Kasi ayaw nila mag-participate tayo. In other words, every single time na pag tayo mismo sinasabi, wala nang pag-asa yung taong bayan. Wala nang pag-asa yung bayan. Wala nang pag-asa yung Senado. Wala na politika lang yung mga gagawin ng yan. You own exactly ang gusto ng mga diktador na sabihin ninyo para hindi na tayo makilahok, para hindi na tayo mag-aspire for a better nation, para mawalan na tayo ng pag-asa. Wag na wag tayong papayag. Yes. Yan. Babalik tayo sa taong bayan, no? Pinakakat na tayong sa segment, mag-transition na tayo. Pero pinapaalala lang namin sa Team Pinas na babalik sa taong bayan. Hanggat hindi pa rin, pag hindi umubrang pagbabantay at pagmamatsyag at pagpapaliwanag, huwag natin kalimutang mga lampag. Paalala din sa mga senador natin, gawin nyo yung trabaho ninyo. Utang na loob. Utang na loob tayo pa humihingi ng no? Nakikiusap pa tayo, talaga to mga to, you're being handsomely paid every single day. Your budget is a lot. And yet later we're gonna talk about the budget that was not well spent. Diba? Pero syempre, hindi lang naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa 630. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa segment na Take It or Cleave It na wala si Cleave. Ay nako, Cleve, wala ka na naman ha. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang nasayang na pondo ng bayan dahil sa gulo sa Senado. Dito lang yan sa With due respect! At dahil natapos na yung segment, nakaupo na ulit Wala yung pa lang yan. natin, na team mo. Nakarelax na sila, dito overtime. Sorry na lang sa tatamaan. With due respect. Sorry na lang sa tatamaan. Oh, happiness! Energy! Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa naging epekto ng gulo at tensyon sa Senado. Alam nyo bang halos 700 million pesos na pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano? At hindi lang po yon ang nasayang, pati boto ninyo dito kay Alan Peter Cayetano. Sa social media post ni Senador Panfilo Lacson, nakasaad na milyon-milyong piso ang nasayang na pondo sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Alan Peter. Kabilang na ang pamamaril at pagtakas ng puganteng si Senador Ronaldo de la Rosa na nagkandara pa. Tama ka dyan, attorney. Pero sa Facebook Live ni Alan Peter Cayetano, sinabi nitong normal lang ang paggastos ng Senado ng 25 million pesos kada araw. Wow, nakakaya naman sa mga ordinaryong Pilipino. Pero ang tanong kasi ng bayan, may mga naipasabang panukalang batas sa ilalim ng termino ni Cayetano bilang Senate President. Oo nga, no? Ilang 10K kaya yung 700 million? No? Sana pala napaimahagi na lang, no? nga. Pero sa wakas, nung Lunes napalitan na ni Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Cayetano bilang Senate President. Matapos magkaroon ng 13 boto ng dumalo sa special session, yung binabanggit natin last week na si Senator Joel Villanueva, na utang na loob natin na pumasok, no? Iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flex at balik trabaho na ang Senado. Sa inyong palagay, magiging maayos na ba ang trabaho ng Senado sa ilalim ni Senator Gatchalian? Lahat ng yan tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Senate Budget Edition. Yeah. Diba? 700 million? Ready ka na ba? Deep dive in. Deep dive in. Oh, sinong gustong mauna? Diba, at least maganda, no? Na-educate tayo kung magkano ba yung ginagastos ng Senado 25 sa araw-araw. million pesos. 25 million pesos a Pero day. partida sinidie pa yan, di ba? Malaking bahagi pa Malaki yan. pa yan. sinidie. Oo. So imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos ng Senado para lang mag-elect tayo ng mga mangmang, mag-elect tayo ng mga sinungaling, Okay. mag-elect tayo ng mga bastos at walang bodo, mag-elect tayo ng mga walang alam, mag-elect tayo ng mga tamad. Imagine mo, 25 million pesos a day ang ginagastos natin bilang taong bayan at inaaksaya natin. Eh, yung kapal na mukha nitong si Alan Peter Cayetano, ang una niya pang sasabihin talaga, normal yan. Magaling naman kayo mag-addition, mathematic division, di ba? Tapos nagdadaldal
Anong sabi? Dahil na naman to si Alan Peter na, pinulitika, ganyan-ganyan. Ang haba nawawalan ako ng patience, nag-zone out ako, lalo na kung nagko-quote-quote na yan ng Jesus Christ, Bible. No? Nag-zone out ako kasi ayoko makarinig ng isang napakalaking ipokrito para mag-pontificate at as if ako yung tuturuan ng moralidad. Diba? So, automatic siguro nagiging defense mechanism ng aking utak, mag-zone out, lalo na kung Self-preservation. self-preservation, lalong-lalo na kung nag-Jesus Christ, di ba? Ang hirap kasi, pagpakinggan yung demonyo, habang nag-Jesus Christ, di ba? Totoo naman yung demonyo kasi, ang hirap mong pakinggan yung sa konsensya mo, kasi kahit na mag-quote yun na mag-quote, dapat, ang gawin mo, sarahan mo yung utak mo. Pero let's go back to the point, no? Ang tanong nga dito kay Alan Peter Cayetano, may naipasa ka bang batas? Nakapagpahiring ka ba na hindi peke? May mga magaganda ka pang ginawa nung mga panahon na yan? Wala. Nag-Facebook, hindi umattend. In fact, mas marami ka pa nga yatang session na hindi inattendan ng Senate President ka kaysa inattendan mo eh. In fact, tandaan mo, Alan Peter, kahit na hindi ka ang Senate President, ikaw ang pinakamalaking absenteeism ang meron ka sa Senado pag regular sessions. Pumapasok ka lang pag politikahan na. Di ba? Napakalinaw niyan. So, 25 million pesos a day, 700 million pesos ang sinubsidize ng taxpayers' money para magbaril-barilan kayo dyan, magkandara pa ka, mag-Facebook Live ka, hindi ka umattend ng 3 sesyon, mag-pretend ka na Senate President, no? Until such time na embarrassing, kinailangan mo nang umalis kuno sa posisyon mo. Di naman siya umalis, di ba? Pinalaya siya, sinibak siya sa pwesto, Huwag niyo lang natin bigyan ng pagkataon na bigyan ng moral high ground si Senator Cayetano na vinacate niya ang office of the Senate President. Sinibak ka nga ng dati mong mga kakampi. So, oo nga. Sinibak ka muna, di ba? Ibig sabihin, nung nagkaroon sila ng quorum, tinanggal ka muna sa posisyon mo. At dapat lamang, di ba? Dapat lamang, hustisya yun doon sa mga Pokemon cards collector. Na dapat sibaking ka talaga sa posisyon mo, pati sa pagiging senador, di ba? Hindi yung hoard ka ng hoard ng Pokemon cards diyan. but sana kung nag-hoard na lang siya ng Pokemon cards, di sana hindi apektado yung pagbabalangkas ng batas. Wala naman ako kilalang Pokemon hoarder na naka-apekto na hindi nakapag-promote ng general eh. Tama. Kasi Alan Peter Cayetano lang gumawa ng ganyang damage sa ating republika. So, salamat naman at naka-move on na tayo dyan. Pero gusto ko lang sabihin, yung 700 million, ilang classroom na sanang napatayo nun kung pinag-uusapan natin para sa mga kabataan. Magkano ba isang classroom? Around 500,000? Well, depende kung sino- 300,000 pag Agad Buhay Foundation na nagtayo. Depende Ang kung sino gobyerno, magpapagawa. Paano sa 1 milyon? Regardless, kung gobyerno yan, 700 na classroom. So may pag-aaral na parang 800,000 pesos ang pinakamurang nabuo ng isang NGO na Angat Buhay kasama ang kanilang 800,000 ba? Sa alam ko nasa 800,000. But Ang hindi rinig ko malay- nga yung isa 300,000 na sinabi ni Bam Aquino. Pero sabi mo mga 1 milyon, 700 na classrooms. Lalong-lalong kailangan na lalo na lumindol sa Mindanao. Tama. Oo. Tapos sinubsidize lang para sa pagtatatalak nitong di Alan Peter Cayetano sa Facebook. 'Di ba? Ginamit para hindi sila magpapapasok. At syempre ibalik natin doon sa pinakamalaking pabigat sa kaban ng taong bayan na si Bato de la Rosa na 7 taon ngang hindi nagpapapasok. Pumasok Diba? naman, nag-reset kaya yung counter niya. Pumasok siya eh. Oo, pumasok. Di ba? Hindi nagpapapasok, pero pinapasweldo. Pumasok lang para magtatatakbo at magbabaril-barilan. Ano ba yung mga sakit talaga ng mga ulo itong mga ito na sayang ang pera ng taong bayan sa inyo? Umayos kayo! Ay, gusto ko lang bigyan ng perspective din yung mga listeners natin sa radyo at yung 1.2K viewers natin sa YouTube. Hindi pa kasama yung Facebook dyan. ITV. So marami-rami po tayong viewers. At radyo. At radyo, yes. So gusto ko lang bigyan ng perspective kasi baka marinig ng mga tao, 25 million per day. Ano ba ibig sabihin ng sweldo lang ba yun ng mga senador o ano ba yan, allocables ba yan? Nakikita po natin dito na sinasayang din po nila yung oras tsaka effort ng mga trabahador, yung mga empleyado sa Senado. Kasi 25 million yan, it composes of sweldo po daily ng mga senador, broken down, yung monthly sweldo nila broken down into daily allocations, sweldo yan ng mga empleyado, sweldo yan ng mga in-outsource na lang from third-party employers. At yan po yung ginagastos nila sa mga liaison activities nila, yung pag-communicate nila sa House of Representatives at yung iba pa po nilang mga local community groundwork. So nakita natin dito yung 25 million na yon, instead of may nakikita tayong
product, may byproduct po yung pera na yun, wala po tayo nakitang anything na productive na ginagastos na napagagastusan po doon. And at the same time, I think lalo itong makakasakit sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nagtatrabaho kasi yan po yung tax nyo. Yan po yung at the end of the day, feeling mo, 30,000 yung sweldo mo, mababawasan ng tax, magkano na lang take-home pay mo sa pamilya mo, i-breakdown yan sa everyday expenses nyo. Tapos makikita nyo, yung kumuha ng tax mo, yung kumubra ng tax mo, nag-Facebook Live lang, hindi nagtatrabaho. Walang batas na naipapasa. And at Kahit the same isa. time, walang kahit Anong isa. Senate President si Alan Peter Cayetano, Opo. wala ni isa. Uy, congratulations! Most prolific at most productive Senate President. Marami pang Facebook Live kesa nagawang trabaho. Totoo. At doon ako natuwa sa sinabi ni Attorney, pag nagzo-zone out siya, pag naririnig niya yung mga press con, tsaka Facebook Live ni Alan Peter Cayetano. Kasi ang tawag po doon, discernment. Alam na ng utak ni Attorney Dino na wala siyang mapapala sa mga sinasabi nun. So, sana marami ring mga kapwa Pilipino natin na ma-activate ang discernment, Yes. na nakikita natin kung sino po ba ang tunay na pinaglilingkuran tayo, kung sino po ba yung talagang deserving ng boto natin, at kung sino ba ang mga nagsayang ng tiwala natin at mga taong hindi na dapat natin iboboto sa next re-election po nila. Oo. And thank you, Cheska, for reminding us what it means, di ba, to be working in the Senate. Dadagdagan ko yun kasi ano ba dapat ang nangyayari sa isang araw sa Senado? Definitely hindi ito barilan. Definitely hindi ito habulan. Hindi ito series ng Facebook Live ng iba-ibang talking heads. Sa isang araw, may multiple committee hearings na mangyayari. Sa mga committee hearings na to, may mga batas na dinideliberate, may mga investigasyon, may mga ordinaryong mamamayan, katulad ng mga magsasaka na dapat nakipag-meeting kay Senador Kiko tungkol sa kalagayan ng pagsasaka sa panahon ng krisis sa enerhiya at petrolyo. Tapos dito, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga senador, ordinaryong mamamayan, hahanap tayo ng solusyon sa iba't ibang challenges na kinaharap ng taong bayan. Committee level pa lang yon. Hindi pa natin pinag-uusapan yung floor deliberations, di ba? Sa floor deliberations, burning issues ng Pilipinas, whether that's your privilege speech, whether ito yung mga pending na mga batas na dapat dinidebate sa level ng prinsipyo at sa level ng amendments, na ngayon nakikita natin ikinakram para maipasa ang ilang mga batas dahil lang hindi ito nagawa nung mga panahon na dapat nagtatrabaho yung Senado. So ito yung mga bagay na iniwasan ni Senate President noon, Alan Peter Cayetano, na gawin, at imbis na mag-sorry, imbes na i-take yung accountability sa kanyang pagkakamali, ginastify pa niya na, gano'n naman talaga. Gumagastos naman talaga ng 25 million per day. Ang question nga, sir, ay, accountability. Leadership stops, the accountability stops at your doorstep and you refuse to acknowledge that accountability. At higit sa lahat, nagpalusot, nagpa-Pokemon, nagpa-Jesus is Lord, ka sa Facebook Live. Tama. At hindi lang yon. Parang sa akin, ang batayan ba ng successful na pagiging Senate President ay ilang views natin sa Facebook Live? At hindi Marami na naman ilang doon trolls. tao. Tingin-tingin mo ako, Alan Diba? Peter. So para sa akin, at higit sa lahat, ito, yung 25 million na lang, pag ibigay mo yan sa isang small org, kami, kakatas lang namin ng big event. So sa amin, malaking bagay na yung 150,000 pesos para makapaglabas ng isang malawak na workshop na iba't ibang tao ang kasama. Yung 25 million pesos per day, sa isang maliit na org, kapag 150,000 pesos ang ginastos mo, susuyurin ng bawat donor mo saan Tama. napunta ang pera. Dito sa Senado, yung 25 million pesos na yan, it's very good initiative now na sinusuyod ng taong bayan. So, saan napunta yung pera na 25 million na yan? Kasi pag nasayang yan, dapat may nananagot. At so far, hindi ko pa nakikitang managot si Alan Peter Cayetano. Ang tawag ko na nga dyan kay Alan Peter, Alan Aksaya. Oh, Ito si Alan Aksaya. May Inday-Lustay. May Inday-Lustay ka. Meron tayong Alan Aksaya. Hindi talagang nabubuo na yung DDS verse ng mga kontrabida ng lipunan ng Pilipinas, no? Pero baka magdagdagan na naman ng bagong nickname, pero time out muna dahil sa ating pagbalik. Samahan nyo kami sa Meriendang Puno ng Bangayan at baka may bago na namang nickname. Dito lang yan sa With Due Respect! Bumabati po kami kay Alan Aksaya. Oo nga! Happy Father's Day! Father ka raw ng Taguig. With due respect, due respect, sorry na lang sa Ayun na si Carlo. Okay. Ay!
iwan. Akin to, bahala kayo dyan. Favorite ko to eh. Yan yung gusto ko flavor. Pero yung naalala ko dyan, hindi ko favorite. Ano ba ito? Ano muna yan? Pagkain muna natin yung intro natin. Ay, ako pa! Sorry, excited ng kumain. Ayan. Welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa... Mukbangayan! Lumulutang yung plato. Sakto-sakto. Mahilig magbangayan, yung naalala ko. Matamis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ako naman gusto ko yung ube. Oh! Huwag na natin Ano ba menu patagal to. natin? Ano to? Hindi na ano ako yan? stuck ha. Tayo. Ano yung Para sa menu? mga nakikinig, ito yung sikat na street food, no? Lalo na sa may Ilonggo, no? Sa may España, may UST. Oo. Maraming ganito di ba? Oo. Tawag ito ay piyaya. Piyaya. O sino naalala nyo dyan? At meron tayong dalawang flavors ng piyaya. Yung Ube at... at saka ube. Oo. Yeah. Oh, gusto ko lang sabihin na yung naalala ko dito talagang makalat din. Ako ba yun? Oo, di ba? Makalat kasi kainin to eh. Makalat din yung naalala ko dito, di ba? Kay Piyaya, Cayetano. At naalala ko din dito dahil sabi nga ni Carlo, Ilonggo food to. Si San Risa Ontiveros, ang isang senador natin na Ilonggo. Ilonggo. Silang dalawa. Parang, Ano ba nangyari sa kanila? nagbabangayan sila, no? Kaya nga mukbangayan to. Nagbangayan ba? Parang may Actually, one-sided yung Parang bangayan na hindi yun. nga ba ngayon kasi parang nagtantrums lang yung si Pia Cayetano kasi siya na ngayong wala doon sa Umaga. umaga. Hindi pa rin pumasok kahit na nagpatawag ng special session ng Pangulo ng Pilipinas, absent pa rin, hindi pa rin matanggap, pero pwede maglilisik yung mga mata at magpapagalit sa media. Nung papasok na common sense, di ba? Di ba? Nagaganon muna sa umaga. Pero kaya niya magsabing common sense sa media kung 13, 'di ba? Common sense, 'di ba? Pero wala siyang common sense para umattend ng session na obligasyon niya. 'Di ba? Common sense 'yan eh. Inelect ka ng Pilipino, ng sambayan ng Pilipino para maging senador tapos hindi ka a-attend sa special session. Common sense 'yan eh. Pia Cayetano eh, no? Na dapat nag-a-attend ka ng session, ginagawa mo 'yung trabaho mo. Pero ikaw na nga 'yung absent, ikaw pa 'yung puputok ng butsi sa hapon. Ayun na nga. 'Di ba? Yung hiya naman kami kay Senator Pia. Ano ba nangyari noon? Ano nangyari nung hapon? Kamustahin kasi natin si Senador Pia muna bago natin siya bananan, Oo di ba? nga. Oh. Pero Yes, gusto ko rin kamusta ka pala. dyan? Kamusta ka Oo, naman? Kamusta ka naman, Senator Pia Cayetano na Pogo Queen? Di ba? Bakit Pogo Queen? Di ba ikaw sa batas, nag-author, nag-authorize, nag-a-allow ng proliferation ng Pogo dito sa Pilipinas. Tapos yung inaaway mo ngayon, si Risa Hontiveros was the only one who had the audacity to actually investigate what was happening dito sa batas mo. Hindi mo na-foresee bilang isang women empowerment advocate na magkakaroon ng women trafficking dyan sa pagpogo. Hindi mo na-foresee na ang gagawin ng mga yan ay magkakaroon ng mga scam hubs sa Pilipinas. Hindi mo na-foresee na magkakaroon ng mga torture dyan. Hindi mo na-foresee na there is a national security implication na baka na marami dyan ay sinasabing People's Liberations Army ng China. Di ba? Hindi mo lahat na-foresee yun. Di ba? Asan ang common sense? Yun. Pia Cayetano, na ikaw ang nagpasa ng batas na ito, buti na lamang dahil ang daming nangyaring mga kabalustugan dito sa Pogo, tumigil na rin yung aktibidades itong Pogo. Ang malungkot na. Pero Hindi kasi namin alam. Mga sa mga nakikinig at hindi po kasi namin alam kung gaano kahaba yung talumpati ni Atty. Dino. Lahat kami Kaya kumain. nakakain kayo. Ngayon, lahat mo may mga laman ng mga bibig namin na piyaya. Kasi kami nag-enjoy na din. Okay, mga kababayan at mga nakikinig sa atin, ang pinag-uusapan nila yung usapin sa anti-hospital detention, di ba? Isang bagay na nararanasan ng napakaraming mga Pilipino na nagkasakit ka na nga, nag-ambag ka na sa PhilHealth, tapos wala ka pang makukubra at hindi ka pa makakauwi. Magaling ka na eh. Imbis na sana nadi-discharge ka na para makapag-accommodate na yung ospital ng bagong pasyente, magiging issue pa yung nakadita na ka sa ospital dahil wala kang pambayad. Nabiktima ka na ng kalusugan mo na dapat inaalagaan ka ng lipunan, biktima ka pa ng sitwasyon. Yun yung sinusubukang gamutin. Imbis na pinag-uusapan yung issue na kinakarap ng mga taong bayan, parang naging issue na naman ni
naging about her na naman kay Sen Pia. Alam mo, feeling kong gusto mangyari ni Senator Pia, kasi mukhang tapos na yung Senate Flix na sinimula ni Alan Peter Cayetano. So, season na niya. Spin-off na niya. Uso kasi ngayon, di ba, kapag may bagong palabas at may mga artistang gustong bumida ng sarili nilang palabas, baka nag-audition si Sen Pia ng kanyang spin-off episode ng Senate Flix. Kamusta ba ang talent ni Senator Pia Cayetano sa pag-Facebook Live? Kasi alam natin na ang sikreto dito sa Senate Flix na success ay Facebook Live na pang-promote ng Senate Flix. Pero sa akin, babalikan ko lang yung point, no? Kumbaga parang ang lumabas dun sa plenary, hindi siya debate eh. Nung pinapakinggan ko at pinapanood ko yung nangyayari. So meron tayong Senator Risa Hontiveros. At ang kanyang isinusulong ay huwag mapunta sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa may hirap na mga pasyente ang burden na magbayad ng hospital bill na hindi naman nila afford kahit na kinailangan nila ang hospital services. So si Senator Risa Hontiveros, ginawa nito ng solusyon. Nag-identify siya ng iba't ibang institusyon ng gobyerno kayang magbayad ng hospital bills. So si Senator Pia Cayetano, ang problema ay pinopoint out niya, alam mo, una, gusto niyang sabihin na hindi pwedeng walang magbabayad sa hospital bills. Tumpak. At sabi Hindi naman naman sinabi ni Senator Risa, Risa, hindi naman may magbabayad pa rin naman, di ba? Yun nga yung sinusolusyonan niya, di ba? Hinahanapan ng pondo. Tapos pangalawang sabi niya, gusto kitang tulungan na maayos ang bill na ito. Pero nung pinapakinggan ko, kung paano niya nilalabas yung kanyang mga tanong, sa tono pa lang, hindi siya tonong pagtulong, pero tonong paninisi. Tonong paninisi na hindi mo inilagay sa bill mo kung ano man yung sinasabi mo. At paulit-ulit pa niyang ininsist, sige nga, basahin mo kung nasan dyan sa bill mo, yung provisions. Hindi collaborative. Oo, diba? Unparliamentary, hindi collaborative, butangera. Correct. Butangera. Yung tunog nito, no? Imbis na magtulong tayo dito para ayusin yung batas, butangera. Bungangera. Naalala mo- Ingitera, tingin ko, ha? Ayun Ingitera, kasi din. si Alan P, si Pia na ngayon, ang na-recognize na healthcare, women empowerment, Correct. na lahat ng mga fields supposedly ni Pia Cayetano, di ba? Health and women empowerment. Yes. Eh, kaya nga nagpuputak parang butangera ang labas, hindi na collaborative yung atmosphere. Very unparliamentary. Alam mo yung sa trabaho, di ba? Pag merong dynamic sa trabaho na alam mo may mas magaling na sa'yo. Tapos ang iyong role para ipaalala sa mga nagtatrabaho kasama mo ay mas magaling pa din ako, ipakita kung paano siya nagkakamali. Yung panibagong tao or yung ibang tao, ipapakita mo kung paano siya nagkakamali. At yun ang kondukta ni Senator Pia Cayetano nung mga nakaraang araw sa Senate floor. Hindi na para tulungan ang kasama niya magtrabaho para mag-improve ang batas para sa ordinaryong mamamayan, kundi ipakita kung gaano ka incompetent si Senator Risa Hontiveros, malas niya. Diba? Very competent si Senator Risa Pinipino Hontiveros. kay Senator Risa, hindi niya pinatulan, ha? Yes. She was really saying, that's the reason why we're in the period of amendment. We can actually call for a break if you want to explain it a little bit in greater detail. But I'm happy to get your amendment. I'm happy to accommodate you. At hindi nakipagsigawan. Hindi talaga. Diba? Very statesman-like, very, or stateswoman-like, diba? Very, up for the August chamber. Very of the presidentiable. In fairness, very Sabi ng presidential. ibang mga child development experts, pag yung isang bata ay nagtatantrums, hayaan mo lang maglupasay sa sahig at marirealize niya din one point na parang mali yung ginagawa niya. So tama yung approach. Yung taong nagtatantrums, bibigyan mo ng atensyon, nakuha niya gusto niya. So nakahanap talaga si Senator Pia ng kanyang katapat. Tapos yung nung nagkaroon ng break, tapos pinakita naman ko ano gusto yung mga amendments, comma, Diba? semicolon. Ano ba naman, yung wala naman palang sobrang substantial na dinagdag itong si Pia Cayetano, no? Ewan ko lang kung ano yung pinaka-substantial doon na sa aking palagay. Pero kung meron man siyang inad doon, hindi niya kailangan magpuputak. 'Di ba? Kasi there's no such thing as a perfect law right from the very start, no? Kaya nga deliberative institution ang Senado. Correct. Hindi kailangan na pupunta ka doon 100% perfecto na yung batas na panukala mo kasi there is no such thing. In fact, kailangan i-deliberate yan, kailangan magkaroon ng interpolation, magkaroon ng cross-examination, kailangan maka-entertain ng questions, kailangan magkaroon ng several levels of hearings para we become closer to a more perfect law. So for her to be unreasonable and say, asa yan? Di ba? Bungangera.
itong si Pia, pero hindi naman niya kine-clarify exactly ano yung proposed amendment niya, even if the sponsor is very much willing to accommodate all such amendments. So nakikita natin talaga dito na all of this is just antics, part of the drama of the grand scheme ng Cayetano family. Tama. So dito natin din nakikita sa mukbang ngayon natin, sa piyaya natin na pagkain na isang Ilongga na si Senrisa, tsaka isang piyaya na Pia Cayetano, na hindi lahat ng babae ay kakampi. Correct. 'Di ba? Tita Ina. So nakikita natin dito may mga babae who are working for the interest of everyday women at may mga babae naman who are working for the interest of their political dynasty and their own political agenda. Senator Pia and Senator Risa, pares kayong senior citizen na eh. Nakita ko eh. Pares na lang may pinagkatandaan na eh. Pero nakikita natin parang isa lang yung may natutunan at may wisdom and enlightenment na nakikita natin dito. So Senator Pia, sayang naman yung nasimulan mong track record. Yung gusto mong pag-cover up at pagkampe dito sa yung kapatid is costing you your legacy, it's costing you your political career, it's costing you yung remembrance ng mga tao sa'yo in the future, in the history books. Kasi lahat po yan ang ginagawa nyo, it will be noted down in history books. Akala nyo ngayon, kaya nyong utuin yung mga Pilipino. Pero makikita po yan ng mga historians natin, makikita ng journalists natin, magda-document po nila yan, at makikita yan ng mga future readers natin and future students natin and the future people of this country. Alam niyo yung makikita ng taong bayan sa susunod yung lalabas sa ating ruleta. Kaya abangan sa ating kapatid. Alamin natin kung sila ang naging ng ruleta. At bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang sa With due respect! Tamaan si Pia Cayetano sa ruleta. Kayo mag-alala. Para may continuation sa part 3. Babalik tayo sa sinabi mamaya. Si Risa Ontiveros. With due respect. With due respect. Sorry na lang sa tatamaan. Yun, press yun. Grabe yun. Ito pa rin po ang With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Ang yaman ng Unay Kamsat, Diyos Mabalos. Muli ako po si Attorney Dino De Leon. Ako naman po si Ina Gakad. And happy Father's Day po sa lahat ng ating father figures at tumatayong mga tatay kahit na mga nanay kayo. Ako po si Cheska Persian. Sa mga youngster na dyan, mga tagos at mga walang tagos, sa mga eka at mga ea, excited na naman kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng may wagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Sa Pia Cayetano, sana may lagay ka dyan. At tumaba. Magulat sila, oh! Time! Maikutin ang Magic Ruleta. Uy, tatay pa rin naman, di ba maski karton? Happy Father's Day sa mga tatay na naging karton. Okay. May you spend the rest of your life in jail. O, dahil dyan, go Ruleta! Uy. Go. Speaking The of... man of the hour. Senator Joel Villanueva. Na last week, sabi lang, nagparamdam lang daw na we will be there. Na para bang utang na loob natin na pumasok sa Senado. Oo. Pero, Bidatasit May, naging consequential siya sa buo ng Magic 13, di ba, na nakapagpatahimik sa pagputak ni Alan Peter Cayetano na walang 13. No? So, yun ang recall ko sa kanya this week. Pero nabigyan siya at nusuklian siya ng komite. Siya ang counterpart sa higher education, di ba? Counterpart Assistant Majority Floor Leader ba? Deputy Majority Floor Leader. Ayan. Diba? O, sige, This is Lord. Di ba? This is the sovereign will of the Lord. Di ba? Sabi nga nila lagi. Di ba? Na hindi na dapat si Alan Peter Cayetano at si Joel Villanueva is being given a chance at redemption. Di ba? Oo. So lahat naman tayo dito may redemption eh. Sana, Pero kung may redemption, meron ding accountability. meron din accountability. Bahagi yan ng redemption, Meron di ba? ding redemption, meron din accountability, but ang malinaw dito is, di ba, baka naman doon sa naniniwala, this is the will of the Lord, di ba? Na 13 na sila at sabi nga ni Joel Villanueva, gusto niya lang lamang makapagtrabaho na yung Senado, di ba? As to whether or not there were push and pulls that happened, as to whether or not baka may negosasyon, hindi tayo naive, sa aking palagay, meron. No? Pero the fact of the matter is, napaka-importante yung boto ni Joel Villanueva. Kaya, bigyan natin siya ng pagkakataon na magtrabaho na sinabi niya rin naman, gusto niyang magtrabaho.
So natuwa din naman ako doon dahil nagsalita siya tsaka yung father niya, no, na congressman pala ngayon, isang party list representative. Sagip. Ay, sagip ba? Hindi. Different party list. Pero parang Mali. mag-ama yun. Mag-ibang mag-ama yun. Mag-ibang mag-ama. Mag-ibang mag-ama ng relihiyon ay iba rin. Iba rin. Iba rin, pero religious. Nasabi nga sa kanya, parang sabi niya, anak, ang advice ko lang sa'yo is that pakinggan mo yung sinasabi ni Lord tsaka mga kababayan at wag mo pakinggan yung mga kakampi mo at mga kasama mo sa Senado. So although ayoko na naman na parang blasphemous naman na yung mga sinasabi nila, pero okay na din kasi it led them to attending the special session at para naka-move na rin yung Senate sessions natin. Pero yun nga, sabi nga ni Attorney, hindi tayo naive. So kahit na nakita natin na naging instrumental si Senator Joel Villanueva sa pag-proceed ng ating Senate business, sana kung involved man siya sa flood control scandal, sana mapanagot pa din siya. Yan lang po. Oo. At ito na rin ang hinihingi ng mga taong bayan, di ba? Pinapaalala sa atin na hindi porke kinailangan mo ng numbers para mag-move ulit ang Senado ay makakalimutan kung ano yung mga hindi pa napapanagutan, lalo na sa flood control project. Panagutin ang lahat ng kailangan mapanagot, ha? Ibig Yes. sabihin, kahit na sino pa yan. Okay? Correct. Basta batay sa ebidensya. Kung malakas ang ebidensya kay Joel Villanueva, kailangan ma-prosecute siya. Kahit na sino pa yan. Pero wag naman yung mamaya pag-uusapan natin na napaka-peke ng mga ebidensya. Oo, dadating tayo dyan. On evidence. Pati kay Sara Duterte, ang lagi natin sinasabi, ebidensya, wag kwentong kutsero. Diba? At sinasabi natin dito ay Go Ruleta! Uy, 2,000 viewers na tayo. Magandang araw. 2,000 ang Oh, ito, just yung mga nabitin sa usapang kanina. OMG! Basta ang bagong halal, Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Totoo bang Natawag ay? Anong tawag sa kanila? May tawag. Winry. Totoo daw ba na merong mahigit 200 million engagements daw? 6 billion mentions. Ay, baka lalong bumula ang bibig ni Alan Cayetano. 6 billion? 6 billion mentions. Social media, grabe. Kaya pala So, nabanggit nga ni Attorney Jess Falces na more than 6 billion na yung mentions ng Winry all across social media. At based on his computation, it means 60 million Filipinos nakakita niyan. Hindi na ako magugulat kung yung dating Senate President bigla na rin may bagong love team kasi yun yata yung nagkiklik ngayon eh. Diba? Alam mo, authentic eh. Ay, wala na. Sobrang cute. Ang sobrang cute na itong pangyayari dati sa ating social media ay yung mga netizens mismo ang nag-ship sa kanila. Di ba? And to be fair, meron din naman kasing material na binigay. At ito dito talaga ako kinikilig. Can you imagine a man nakikiligin dahil ang katandem niya or ang mga sinasabi ng tao na katandem niya ay isang magaling, hardworking at matalinong babae. Yeah. At ito ang reason actually kung bakit ang sambayan ng Pilipino ay kinikilig dahil sinabi rin ni Sen Win mismo na kinikilig siya with that particular In match. fairness, upon evaluating again further itong si Win Gatchalian, napakagaling niyang mayor ng Valenzuela. Ang laki ng in-improve ng Valenzuela, lalong-lalo na kumpara sa karatig na syudad at bayan na Caloocan, Malabon, 'di ba? Nabotas. Ang sasama ng mga bahain niyan, infrastruktura diyan. Alam mo, dito sa Valenzuela kahit yung mga korte diyan bilang practicing lawyers, ang luluwang. Ang gaganda, no? So, ang laki talaga ng in-improve ng Valenzuela under dito sa leadership ni Win Gatchalian. So, merong track record na maganda sa local government unit, merong track record ng leadership, merong maganda yung track record sa Senado. Anong last year, naging consequential si Senator Win sa pagpapasa ng pinaka-transparent na budget. Correct. Diba? Oo. Sa mga dahil siya ang tagapangulo ng Finance Committee. Tsaka alam mo yung investigation sa Pogo, di ba? Nung kung binabalahura ni Harry Roque itong si Risa Ontiveros, ang sabi ni Win, nag-step in siya, huwag kang bastos. Huwag kang bastos, ipapakontempt kita. Pwede bang huwag mong sabayan yung chair na nagsasalita ka dyan, di ba? Na ganyan. Respetuhin mo yung chair, no? So he knows how to stand his ground without being disagreeable. Yeah. And alam mo, sa isang collegial body na katulad ng Senado, very important kasi sa leadership yung hindi disagreeable. You can disagree, but you don't have to resort to unparliamentary acts, to unparliamentary behavior na babasusin mo yung colleagues mo because there will come a time that you have to work together. So very important na hindi mo susunugin yung bridge, di ba? And yung relationship. Yun yung ginagawa nito si Alan Peter Cayetano na polarizing, divisive. So hindi talaga siya bagay na Senate President. Pero itong si Win, hindi siya polarizing figure.
hindi ka makakarinig ng masasama sa bibig niya na kung ano-ano pinagbibintangan niya yung mga kapwa niya senador. And I think that is what the Senate needs, di ba? Correct. As a leader. Go ahead. Pwede ka maging senador na katulad siguro nila Miriam, katulad siguro nitong sila Alan Peter na diretso nakikipagbalitaktakan at minamasama yung mga kasamahan nila. Pero you can't be Senate President. Yes. Right? You can be a senator, but you can't be Senate Yeah. President because the Senate presidency requires somebody who can strike a consensus, di ba? Who can gather Find yung, everyone else common together, ground. who can coalesce to find a common ground. Ganyan po ang Senate presidency. Kaya hindi bagay sa akin palagay na si Miriam Defensor ay Senate President material. It's not the case for me because she is always she's also on the other side of the poll. So mahirap kasi yung ganung krabing polarizing, but not Win Gatchalian. So I think very good itong tandem na ito. Yes. I think right now the people are starting to realize what kind of leaders this country deserves. Yes. And we wish them all the best, lalong na itong si Senator Rizon Tiveros at saka itong si Win Gatchalian. Akala mo naman meron Parang pinahihin ka lang. Uy, ako Parang supportahan. toast eh. Yeah, gusto ko lang din sabihin na it's so refreshing to have a Senate President na hindi chinador. Ay, ko. correct. Ito, nakakuha ng backlash si Sen Win Gatchalian from the mainland China nga. Kasi nga, Phil-Chai siya. So, may dugon Chinese siya. Pero Filipino race siya dito. So, Pilipino na siya. Na parang sabi nga nila, itong may dugong Chinese, pero tinatraidor tayo sa Pilipinas. So, doon mo makikita, he is really standing for our country. Na during the Pogo investigations, during the Alice Guo hearings, na sinusupport niya nga rin yung statements din ni Senator Risa Hontiveros. At hindi siya takot Yes. na makareceive ng backlash na yun from the mainland. Kasi hindi naman siya mainlander eh. He is Phil-Chai here. He's a Filipino. Pwede pa ako magkwento para tungkol kay Sen Risa rin? Siyempre, pero Dapat. Pero, go Roleta. ayaw. Ihabol sa net. Ayabol sa Okay. Ayan, pwede ka pala ihabol sa net. Kayang-kaya, sabi ko sa inyo, kaya sila top Okay. to zero. So bilang kapwa-senador, o nakikwento kay Senator Well, alam mo, Risa. si Senator Risa nung kampanya, nakasama namin yan, nangangampanya ako kay Senator Laila de Lima, at siya, alam mo, talagang laging kalmado yan si Senator Oh, yeah. Risa. Lagi ring, may dala siyang exercise mat. Talaga. Oo. So, ibig sabihin, nag-iikot kami sa iba't ibang provinces. Sabi ko, ma'am, buti na kapag ako nga hindi na mas bata ko na di hamak sa iyo, ako nga hindi na ako nakakapag-exercise. Siya mag-exercise pa siya sa umaga, mag-stretching pa siya, mag-yoga pa siya, bago ulit mangampanya, no? So, very disciplined. So, unlike Bato de la Rosa. Correct. Si Bato de la Rosa ang lumabas sa ating Yes, si Bato de la Project Rosa. Roleta. So yeah, gaya na sinabi natin, si Senri ay very calm and collected. Si Senator Bato, dala ang drama sa bawat Hindi, tsaka sumisigaw. Sumisigaw At talaga. umiyak. Make my Umiyak. day. Oo. Mr. Trillanes. Nawala naman nung dumating si Trillanes. Oo, may dagdag lang din ako tungkol kay Senator Risa Oh, Hontiveros. game. Yes. Kasi si Senator Risa Hontiveros, transparent siya. Yeah. Doon sa mga linkages, personal relationships na meron siya. At paulit-ulit niyang binabanggit din na si Senador Bato de la Rosa ay naging mista ng kanyang yumaong asawa. 'Di ba? At nirerespeto niya at that level si Senador Bato de la Rosa, pero siya rin Mista pala sila. mismo, mista sila, magkasama sila sa PMA. Kaya duroy ang tawag ni Senri kay Pero Puganteng si Senri, Bato. sinasabi rin niya, ay, Senador De La Rosa, pumasok ka din naman. Kasi hinahanap ka ng taong bayan. So then you see, anong level ng prinsipyo ang meron si Senator Hindi Risa automatic Hontiveros. na hindi porke mista ka ng yumao kong asawa, 'di ba? Automatically we will tolerate yung mga kabalustugan. Correct. Oo nga. So, Senator Bato, paalala lang with due respect na mimiss po namin kayo. Pakita na po kayo ulit. Preferably sa DOJ. At meron ako isisingit din kay Senator Bato de la Rosa tungkol naman din sa 700 million budget kanina, which we Ayun. sinabi nga na 25 million pesos per day yung ginagasta ng Senado. Napakalaki po ng part ni Senator Bato de la Rosa dyan kasi at least ang mga senators may 30 to 50 employees in their office. nga. At yung mga pinapasweldo natin doon sa part ng 25 million pesos, puro kamag-anak po niya. Tapos hindi naman siya nagtatrabaho at wala siya napoproduce na batas. Gusto ko lang sabihin and I appeal to the new majority, to the new Senate President, no? Considering the fact na Pugante, itong si Bato de la Rosa, at considering the fact na itong si Jinggoy Estrada are suspended, I think it is incumbent upon the Senate to manage its finances properly and to be fiscally prudent by withholding yung budget nila. Kasi bakit sumisweldo, bakit naglalabas ng pera hindi naman pumapasok, di ba? Again, yan yung tinatawag nating awol.
absence without leave. At kung naka-leave ka, edi dapat hindi ka pinasweldohan. At ganoon din yung mga staff mo. Kasi the office cannot function without the principal being willing to actually work. Di ba yung kay Laila de Lima noon, 700 bills and resolutions ang fina-file, nagsusulat kamay, nag-i-insist na gusto pumasok. Si Bato de la Rosa, hindi talaga pumapasok. So ang laki nung difference niyan, no? So napakalinaw sa akin na dapat, I'm appealing to the Senate leadership. Pera po namin yan. Pera ng taong bayan yan. Please be fiscally prudent. At i-withhold nyo na po yung release ng budget ng opisina ni Jinggoy Estrada at lalong-lalo na ni Bato de la Rosa kay Jinggoy Estrada because there is already a ruling na suspended siya. So dapat hindi nagfa-function yung office niya. Kung nagfa-function pa rin yung mga yung mga staff niya, hindi siya suspended. Tama? Hindi suspended yung principal eh. So bakit gumagalaw ang opisina? Bakit pinapasweldo yung opisina? So I think dapat as a byproduct of that suspension by a court, 'di ba? By a court, dapat hindi rin gumagalaw yung opisina niya. Ganon din yung kay Bato de la Rosa, withhold their budget now because they are not functioning as senators. Tama. O, di ba? O, sige, tinan natin kung sinong susunod na lalabas sa ating ruleta. Go, ruleta! Uy! Oy! Di ba na-miss nyo sa ruleta ito ang ating Happy Father's Day at kay President Rodrigo Roa Duterte enjoying his life in The Hague. In The Hague with all the seagulls quacking every morning, reminding him na sabi ko nga, yan ang boses ng iyong mga pinatay. Kailan ba magiging trial nito, no? Sa Nobyembre? Tama? Sa Nobyembre. At humihingi apparently ng isa pang wellness check si President Duterte at parang hindi na naman magpapakita sa kanyang susunod na trial no si Pinagkaiba kasi dito kailangan yung umattend. Di ba? And tandaan natin, coercive jurisdiction, coercive powers, may coercive jurisdiction sa kanya ang ICC. So pwede talaga siyang i-bodily carry doon sa court para magpakita. Hindi pwede yung mga drama-drama. Ano ba kasi yung drama-drama niya dati? Tandaan natin, di ba? Parang black or white lang, di ba? Tapos papakita sa kanya kung black, sabihin mo black, ginagawa niya white, 'di ba? 50-50 yung chance supposedly. Siya 90% of the time, 100% of the time, minamali niya yung tama. So, booking na booking siya kasi mas mataas pa kaysa sa probability yung mali niya. 'Di ba? So, improbable 50-50 yung chance, 100% mali ka. So, ibig sabihin, dinodoktor mo yung test. Ganyan kasi yung nangyari dati. So, siguro, natuto na siya. Uy, dinoktor ko yung test. Di ba? Nahuli ako ng mga eksperto. So, kailangan ko ng pangalawang beses, second attempt. Di ba? Nautuin na naman ang International Criminal Court. So, I think yan yung gagawin niya kasi ayaw niyang humarap. Bakit ayaw humarap ni Rodrigo Duterte? Kasi tandaan mo, si Rodrigo Duterte ay napakalaking duwag. Di ba? So, every single time na haharapin niya yung pamilya, naalala mo nung nandun sila sa Senate, si Risa Hontiveros na nagtanong sa kanya. Ayun. Sabi ni Risa, si Carl Arnaiz, do you take responsibility for his death? Si Kian de los Santos, pinapangalanan ni Risa Hontiveros yung mga pangalan ng mga batang namatay sa gera ng droga? Anong sabi ni Rodrigo Duterte? Criminal prosecution is personal. Tapos hindi na siya makahinga, nagpatawag ng break. Right? He cannot look the victims in the eye. Tama. Bakit? Duwag. Alam niya namang mali yung ginawa niya. Alam niya naman na masamang pumatay. 'Di ba? Alam niya naman na libo-libo yung namatay dahil sa kanyang gera ng droga. So, ngayon, maririnig niya mismo first hand yung testimonya ng mga pamilya sa ICC. At sa aking palagay, it will haunt him forever. During the wee hours of the night, na nandoon siya sa kanyang selda, naririnig yung mga kwak-kwak ng mga seagulls, ang maaalala niya yung mga hinagpis ng mga pamilya na nagte-testify before the ICC. Hahantingin siya ng konsensya niya. Kasi bilang human being, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo wala yung konsensya, meron tayo niyan eh. At bubulong-bulungan siya bago siya matulog na ito yung mga kwento ng mga pinahirapan mo at pinatay mo at ang hinagpis ng kanilang mga pamilya. Alam niya yan. Kaya ayaw niyang maninigyan, kaya nagpapaka-absent na naman. Yeah. Sa akin naman, gusto kong batiin si President Rodrigo Roa Duterte. Happy Father's Day, Tatay Digong. Napakaswerte mo kasi buhay pa lahat ng anak mo. Hindi katulad nitong mga biktima ng war on drugs na mga tatay ngayon o mga nanay na tumatayo bilang tatay na mga pinatay mo. Ngayon, nararamdaman nila lalo yung hinagpis ng kinuha mo sa kanila. Na hindi nila maramdaman yung pagiging tatay nila dahil pinatay mo, pinapatay mo yung kanilang mga minamahal na anak. So sana ngayon, ma-realize mo kung gaano kakaswerte na kahit nakakulong ka dyan, you are being
held there with due process. You are being heard, you are being given a chance to speak for yourself, to face the evidence, to face the court. Pero sila, tinanggalan mo na sila ng karapatan ng due process. So, ayan po. Sa akin, mahalaga yung wellness check. Kailangan siguraduhin natin na fit to stand trial si Duterte kasi yung hustisya nandun sa iyaharap si Duterte dun sa ebidensya, iyaharap si Duterte sa hinagpis ng taong bayan, iyaharap si Duterte sa lahat ng mali niyang ginawa at ang kaya lang niyang gawin sa harap nitong lahat ay tanggapin na nagkamali siya. So kailangan i-make sure natin well and fit si Duterte para humarap sa kanyang mga very heinous acts, di ba? Parang crimes against humanity, period. Kailangan niya tong harapin. And kung magsa-struggle siya dito, hindi nga ako naniniwala na, alam mo yun, parang magsa-struggle ba siya? Sa akin, basta maharap mo lang, tas kung may konting katiting na guilt, konting katiting na, I don't know, fear na bumabalik sa'yo lahat ng ginawa mo sa ibang tao, yon ang itsura ng justice at the same time. Ewan ko sa inyo, parang ang taas ng expectations nyo kay dating Pangulong Duterte na may konsensya siya at may kakayanan siyang mag-introspect. Dahil ang alam niya lang ay kill, at kill. Tama. Pero kahit na kill ang alam mo, ha, Rodrigo Duterte, i-end namin itong part mong ito kasi ang dami pa namin gustong sabihin dahil deserve ng mga pinatay mo, yung airtime supposedly, di ba? Pero sabi nga nila, the moral arc of the universe may belong, but it bends towards justice. And you got beds towards justice? Yung ruleta. Go, ruleta! At mula sa Hague, pupunta tayo sa North America at sa gitnang silangan. President Donald Trump at ang presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Kaya at mukhang, di ba, recently nagkaroon na ng pumirma sa Versailles, sa France, si President Trump na para tapusin ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero parang kamakailan may mga pinasabog na mga lugar sa Iran ngayon mula sa Israel na tila bibigay na naman ng medyo instability sa rehiyon na yun, no? At maisip ko lang dito, akala naman natin, bumaba na ng konti yung presyo ng petrolyo, no? Bisa sa pinakamalaking rollback sa simula ng sigulot na ito. So maaaring maapektuhan na naman ng Pilipinas muli ng bagong instability na ito. So ang hugot ko lang dito ay, sana magkaroon na talaga ng mas mahabang at mas permanenteng kapayapaan dahil talagang hindi lang naman yung dalawang bansa na to ang apektado kundi ang buong mundo. Nakakatuwa lang to si Donald Trump na para bang accomplishment niya na i-end yung giyera na sinimulan niya. Sinimulan niya. No? Di ba ikaw nagsimula nito? Di ba ikaw yung bigla na lang in-escalate yung tension at ikaw yung nag-bomba nitong sa Iran. Tapos nung sinaraan yung Strait of Hormuz na hindi mo siguro napunta sa kalkulasyon mo kasi nagkaroon ka ng hubris rin, di ba, na doon sa Venezuela, nagawa mo yan, biglang parang accomplishment siya. So nakakatuwa lang, no? Pero syempre, tayong lahat, we are closely watching this kasi ang apektado dito, tayong lahat. Dahil every time na tumataas ang petrolyo, tayo ay nahihirapan. Oo, dadagdag ko lang din. So, ang Iran kasi pumayag naman ng buksan yung Strait of Hormuz. Walang bayad, walang charges para sa mga tankers na dadaan dito. Pero kailangan malaman ng Iran na dumadaan sila doon. Ang pangalawa na gusto kong ipakita, ang belligerence pa rin ng Israel. 'Di ba? Kasi parang nandun na sa agreement na dapat itigil at hanapan ng mas permanenteng solusyon ang tension sa Middle East na sinisimulan ng Israel. At etong simula na naman ng panibagong pagkakataon na maibsan ito, ang Israel ang nagsisimula na namang magbomba ng iba't ibang sites. So papaalala ko lang din sa Israel ang isang bagay na nasabi na rin ni Vance. Kami na lang, Amerika na lang ang kakampi nyo, Israel. So umayos na rin naman kayo. So pero masasabi ko lang, yung lahat ng bumoto kay Trump na mga Republicans, may they be Caucasian, white, immigrants, or mga Filipino Republicans, lahat sila nagsisisi ngayon. Kasi nga, isa sa reason kung ba't nila binoto si Trump, kasi anti-war siya during the campaign. Supposedly. Pero ngayon, siya yung nagsisimula ng gera. So, nakikita talaga natin, sisingilin ka ng mga Amerikano pagkatas ng term mo at sisingilin ka ng international community. At election ngayon, merong lalo sa state of New York, di ba? Oo, sa local paparating na tayo elections. sa midterms kung saan maaaring mabalik sa mga kapangyarihan ng mga Democrats. Correct. Sa Nobyembre yan. Pero meron din tayong mga local elections, mga state elections ngayon. In fact, as of the moment, meron ring election dito sa New York. California for the state also.
So, meron in din mga primaries. So makikita natin kung ano yung gagawin ng mga botante, kung natutuwa ba sila sa Republicans or sa Democrats. And a huge chunk of that is because of the foreign policy of President Donald Trump. Okay. Yes. Sige, okay, tinan natin ha. So, susunod sa ating ruleta. Go ruleta! Go Roleta! Para makukumpleto natin ang ruleta today. Okay, ano pa ba? Ating ruleta. Ang salitang, mga salitang United Opposition. So, Oo. nakita natin sa picture ngayon si Senator Trillanes, si Paeng David ng Akbayan. Pangulo, tagapangulo at pangulo ng oo. Akbayan, Akbayan. si board member Kirby Salazar, di ba? Okay, at Na si- presidente ng Kampi, no? Katipunan na nagkakaisang Pilipino. Correct. Ito yung mga political party nila Bamakino. Oo. At syempre, andyan rin si dating congresswoman, the congressman, dating deputy speaker na si Attorney Erin Tanyada na pangulo naman ng Liberal Party, no? So Magdalo, Akbayan, KMP, at saka Liberal Party ay nag-uusap-usap sa ngayong mga oras na ito. Lalong-lalo na, nung mga nakalaang 2 linggo, napansin nyo ba, meron yung panawagan na Risa na. Exactly. Diba? May Risa na. And I think all of them are open. At least ang nakuha ko, 'di ba, sa Liberal Party na in fact may message of support yung Liberal Party, no, na parang but of course we still have to take a look at the consensus. So ibig sabihin niyan, hindi tayo sarado, and ako ang aking palagay, no, intramurals 'yan. Dapat meron yung mga leaders natin, duty bound sila, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Laila de Lima, si Chel Jokno, si Risa Hontiveros, si Mayor Lenny, duty bound sila lahat sa preparations. Yeah. Because we have to have a united front and a singular candidate. And in fact, I admire din tong si Risa Hontiveros for at least saying na we are preparing, we are readying, and we will be ready should she be picked by the united opposition. And it's a good thing that the opposition movements right now, the most respectable political figures and political parties are right now coalescing, and at least ngayon ay as early as now, nag-uusap-usap. Importante po yan. Dahil ang hanay po natin ay malakas lamang kung tayo mismo nare-realize natin na kailangan natin magsama-sama. Sasagutin ko lang din yung mga intriga. 'Di ba? Na parang sige, may united opposition, pero bigla naman daw na si Senador Risa Hontiveros pumaposisyon for the presidency. So sa akin, tingnan natin ito bilang healthy democracy. Unang, meron transparency sa intentions. 'Di ba? Pangalawang, meron may pag-uusap tungkol sa mga possibilities ng sino ang pwedeng tumakbo sa opposition. At napakalayo nito doon sa pagtatago kung sino ang ihahalal or sino ang ibibigay ng political parties para na option para sa mga taong bayan. So ang lumalabas dito sa United Opposition, hindi porke may posibleng magkakaibang kandidato ay sinasabi nito na hindi sila nagko-coalesce at hindi sila nagko-collaborate para sa isang mas mabuting Pilipinas. Ito po ang itsura ng healthy democracy. Kaya nating tumaya at magpataya ng mga leader na tinitingala natin, leader na nire-respeto natin, at leader na may prinsipyo tulad ni Senador Risa Hontiveros. At inaabangan natin yung pagtatapat ng kung sino pa yung posibleng maging presidentiable. At mula rito, may pag-uusap, depende kung sino ang appropriate na lalaban sa posibleng presidential run ni Sara Duterte kung sakaling hindi siya ma-impeach. Kasi meron ako kailangan sabihin lang. Ay, sige. Oo. I just wanna confront, di ba, yung mga katulad kong supporters ni Lenny Robredo. Yeah. Di ba? Yeah. Let's call it as it is. Kasi merong mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na katulad ko, no, ay parang nagagalit dahil daw bakit daw nagmamadali si Risa Hontiveros, bakit daw parang sabik na sabik na tinitira as if kasalanan na ni Risa Hontiveros na nag-declare siya early. I don't see it as a fault. Alam niyo po, kung ngayon meron pa si VP Lenny, kailangan pa natin siyang kumbinsihin, di ba, binigay ni VP Lenny yung leadership kay Risa Hontiveros, nagkaroon pa ng pagpapasa ng formal niyaan, nagpa-oath kay Kailan yan, attorney? nung 2022, na Yes. nag-iisang nanalo itong si Risa Hontiveros pagkatapos natin mga panyalahat. In fact, diba, nag-oath pa nga si Risa Hontiveros sa harapan ni Lenny Robredo, which is a ceremonial gesture na pinapaubaya ko muna sa iyo ang leadership ng opposition ng national election, di ba? Ibig sabihin, kung ganun po pala yan, ano bang moral duty ni Risa Hontiveros kung hindi pa sigurado si VP Lenny? Hindi ba yung mag-prepare?
hindi ba yung kailangan siguraduhin na magkakaroon tayo ng united front? And sa aking palagay, yung paghahanda ni Risa Hontiveros, it's even more admirable because she is taking the leadership and she is taking her moral duty seriously. So ako, suportado ko po yan, no? Kahit po ang aking pinapanalangin ay pumayag si VP Lenny kasi siya, sa aking palagay, siya ang pinakamalakas na kandidato. In other words, sa aking palagay, wag tayo magalit sa ating pinakamamahal na Risa Hontiveros, who is just fulfilling her moral duty to prepare because we don't want to be unprepared unlike before, no? And I see it na as a good development and I support itong paghahanda ni Risa Hontiveros should she be picked as the eventual candidate. So lahat to suporta natin, iilan na nga lang yung heroes natin, wag tayong magbangayan kasi yun ang gusto nila, yung tayo mismo sa ating hanay ang magbangayan. Yun na nga, ang hugot dyan ng 2022 marami tayong mga kasama sa kampanya, no, mga progresibo, mga kinakampanya natin na pinipiling maging dahilan yung isa o dalawang di natin pinagkakasunduan para kumalas sa mas malawak na hanay. So bahagi rin tayo ng tinatawag na pagkabuo ng unity team dahil masyado tayong naghahanap ng mga dahilan para paghiwa-hiwalayin ang ating pinaglalaban. Dito natin may mas malaking hamon at mas malaking laban tayo na kinakaharap. Kung ayaw natin maulit yung 2022, baka konting kalma lang at hayaan nating umabante ang proseso na ito na magpapahinog ating Saka magkakasundo yan si Risa Hontiveros, si Lenny Robredo at yung mga leaders natin eventually. Kaya wag tayo masyadong overly zealous na as if, di ba? Masyado tayong fanatic, di ba? Ang pinagkaiba natin do sa iba ay hindi tayo fanatiko sa personalidad. Fanatiko tayo sa ligang batas, sa anong nararapat para sa ating bayan, hindi dun sa tao. No? Yes, so we welcome this united opposition, especially yan din ang dating nakakapagpa-weak sa atin every time na may midterm Senate elections at presidential elections. So tayo bilang mga nagmamahal sa bayan natin, tandaan po natin there are no perfect candidates. Kahit na we prefer another to another, isipin po natin yung mas makakabuti sa ating bayan at kung sino po ba talaga yung nagre-representa sa interes ng ating mga ordinaryong Pilipino. Saludo po kami sa With Due Respect dito Yes. sa attempt ng pag-uusap nitong mga apat na grupo na ito Yes. to come up with a united opposition. Yes, At dahil dyan, sige. Dahil dyan, and attorney, at sabihin ko lang, hindi lang to dahil sa election united opposition. Sinabi nila para to sa lahat ng mga social issues sa ating bayan. So, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ng pabagong-bagong testimonya ng mga nagpapakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Dito lang yan sa With Due Respect! Ayan na. Tama sa mga nakakuha ng slot sa With due respect. Sorry na lang sa natamaan. With due respect. Ayun, welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon ang pabago-bagong testimonya ng 18 nagpakilalang sinungaling bagmen ni dating Congressman Zaldico. Noong Martes, humarap na naman sa media ang mga bagmen at itinawit sa flood control projects ang iba-iba pang mga mambabatas at media men kasama si Kiko Pangilinan, di ba? Kaya nga, kung ano-ano sinasabi nila, attorney, kabilang na nga sa inakusahan nilang nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero or Cheese Escudero na idinawit sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ang larawan ni na Senator Kiko Pangilinan at misis na si megastar Sharon Cuneta. Kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang inuugnayan kay Zaldico. Kung bakit ba naman may airtime pa sila. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan ding nakatanggap ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero ang tanong, bakit laging nagbabago ang testimonya ng mga nagpakilalang bagmen base sa nagiging galaw ng politika? Kaya nga pinag-aaralan na rin ni Senator Kiko Pangilinan ang pagsamba ng kaso at pinag-aaralan din ng liderato mismo ng Senado na kasuhan si Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig na feeling senador, palibasa hindi nanalo nun, no? Ng Blue Ribbon Committee. Laos. Oo. Bulok at laos. Kahit walang otoridad. Kaya naman tanong ng bayan ng habang tunay na motibo sa paglutang ng mga bagmen. Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
Iba na naman ang story nito next week, no? Ayoko na silang tawagin 18 sinungaling. O, ano nang ang tawag? tawag ko dito is ang 18 dagdag bawas boys. Yun. Para ba kasing nagising na lang doon sa isang sa isang umaga, pagkagising nila ng umaga, pinabili ng suka, tapos pupungay-pungay pa ng ganon sa pinatawag na kunong Blue Ribbon Committee, pupungay-pungay pa, tapos parang kasama rin pala pare si Kiko Pangilinan. Para ba pinabili ng suka, tapos gusto rin ng isang kaha ng sigarilyo, I don't know, tapos toyo rin daw, at gusto kumain ng Skyflakes. No? Kung ano yung feelings nila ng mga oras na yun na idagdag, ibawas sa listahan ng inutos sa kanila, yun yung masusunod. No? So dagdag bawas boys talaga ito. Diba? Tandaan natin, biglang nabawasan, hindi nakasama si Loren Legarda kahit identify nila yung address nila, 'di ba? Dinagdag ngayon tong mga tulpo, pati ba naman si Kiko Pangilinan tsaka yung mag-anak niya na nandun pala nung panahon ng kampanya, no? Tapos kasama na rin daw sila sa nabigyan kahit na hindi naman sila senador, 'di ba? Kala ko ba ito ay tungkol sa korupsyon at saka sa flood control scandal, 'di ba? Hindi yung kung ano-anong mga pinagtuturo diyan, kayo kasama si Arnold Clavio, kasama si Vicente Soto, na wala rin naman yan sa mga Hindi kaya may ruleta din tong bag? Magic. Baka may magic ruleta din sila. Sama natin yan bukas. Sama natin yan bukas. Kasama hindi. No? Hindi to go bingo. Alam mo yun, na parang bola, lalabas, pangalan, Arnold Clavio, diba? Clavio. Gano'n, di ba? Parang gano'n yung ginagawa nyo dito no? So, dagdag bawas boys, sayang ang oras, napakalaking sinungaling, ang main enabler at ang main funder na lumalabas, na nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee, yung nabulok na itong si Mike Defensor, na ang main destabilizer na ang ginagawa, I would like to call him as it is, he is a destabilizer. He is a destabilizer, itong si Mike Defensor, na kailangan na talagang makasuhan ng destabilization, pero malala At saka pa. yung usurpation. Yung usurpation, tsaka meron, di ba, Contemptuous yung kanyang KTV. Oo, supposedly, di ba, na ina-attribute sa kanya na qualified human trafficking pala ito, no? So, non-bailable yan. In other words, bakit ba tayo nagtitiniwala sa isang enabler na piling senador na wala na ba authority? Ito pa pala yung maganda dyan. Ano yun? Yes. Ano yun? Anong Tinanong maganda? na nga. Anong maganda? Ano maganda yun? dito? Imaginein mo na ginagawa na nga kayong mga puppet, yung 18 Marines, no? Tapos, ang sabi, sa Blue Ribbon Committee kayo ipipresenta, wala ni isang senador ang nag-appear. Inabandon na kayo. Ngayon palang nilalaglag na kayo. Ngayon palang ayaw na kayong kilalanin. Pagkatapos kayong gamitin nitong mga ito. Can you see? Sabi ko na sa inyo noon pa lang gagamitin kayo mababaon sa demanda, yung mga pamilya ninyo, ang mag-iiskandalo, maaalala yung mga pinaggagawa niyong kasinungalingan ng mga susunod na henerasyon, pagtatawanan kayo, pero aabandonihin kayo. Kasi alam mo kung bakit? Nakita ko na yan Ganyan ginawa doon sa mga witnesses ko, no, na pinagsangkalan at kinasangkapan nung kay Laila de Lima. Yeah. Ultimately, in the end, di ba, they were treated as loose screws. No, loose threads, loose ends. Kaya pagkatapos sila mag-testify, kailangan silang patayin. Oh, no. Kailangan manganib ang kanilang buhay. Bakit? Kasi baka magsabi pa ng totoo. Kaya nga kailangan nilang sabihin yung katotohanan para yun yung greatest protection nila. No? So very, very important na makita natin na talagang pinakasangkapan lang itong mga ito. Oo, nabanggit mo kanina yung mga puppet, kaya siguro ako babala lang, Arn, mag-ingat ka, baka ikaw yung ituro ng mga bagmen na susunod. Ngayon naman, babasahin na natin inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger kami, kahit wala yung pinaka-judger dito na si Cleve, magdedesisyon tayo if you'll either take it or leave it. Cleve, baka mamaya ikaw na may maleta. Take it or leave it. Okay, basa na tayo. Yan. Sino gustong mauna? Okay. Merlin Medal. Yan, sabi ni Merlin Medel. Salot ng bayan to the highest level. Tanggalin na yan sa Senado. Sa 700 million ilang tulay at classroom ang nagawa sana. Pinaghihirapan ng taong bayan ang pera na yan. Uy, nako. Salot sa taong bayan. Hindi natin nagamit yung mga props natin. Masyado Teka, Salot daw sa taong bayan na para bang mga ipis, take it Or Take leave it. it. Okay. Okay. Okay, next. Sabi ni Angie Ventura, D6H, ang palapia.
Pia Cayetano at ABC Alan Bitter Cayetano. Sabagay, ano, di ba? Isa lang pinanggalingan nilang tangkay, ay same silang bitter. Oo. Itong mga Nepo baby na to na pave way naman yun sa Senado dahil Cayetano sila pero wala naman talaga na mga track record bago sila nakinabang sa piniyo ng tatay nila. Definitely, take it! Ampalaya ka daw, inggitera ka pa. Pia Cayetano, huwag ka mainggit sa track record masyado ni Risa Hontiveros na talon-talo kapag dating sa women empowerment at kalusugan, ha? Okay lang yan. Alright, next! Next, sabi ni Vida Bay Soriano na PRRD does not have empathy. He is incapable of developing conscience. He does not have remorse, but he has an ego. The trial should see fit that his ego is destroyed before his eyes and all the BS. I love it. Tapang. Ang ganda. I love that the ego is destroyed. Oo, sige. Hindi lang The take ego. it. Take it, pwede bang lahat to panalo? Ang hirap naman. Ang hirap. Basahin naman natin yung kay May isa pa. Sabi ni Arthur Bata, 9736. Checking in, Team Live. Blessed Sunday afternoon. Happy Father's Day sa lahat ng tatay at nagsusumikap maging responsible father. Bago ko magsabi kung take it or leave it, shoutout din pala sa mga team replay namin at na-appreciate namin ang inyong pagiging team replay. Correct, oo. Maghabol daw ng star. Sabi naman daw kayo star, sabi ng producer namin, wala na raw kami next week. Send star sa Facebook Live. Okay, so sinong panalo? Para sa akin, gusto ko yung si Merlin Medel. Okay. Ang salot ng bayan to the highest level Yun yung nagdala din yung to the highest level. Mananalo ka na, with due respect, Mag. At saka yung isa pa? Dalawa ba winner natin today? Dalawa daw. Sige, si Vida. Vida. Oo, yung empathy and Destruction of the ego. diba? I love it. Mga kababayan, panahon na naman ng pasukan at tag-ulan. Mahirap na naman ang hinahanap natin sa issue ng matrikula at traffic at baha. Pero tandaan natin, ang Pilipinas ay ating lupang silangan. Mahalin natin to at napakaganda nitong bayan natin. Kaya kami, dito sa Team Pinas, nagko-congratulate sa mga napiling winners at pinapaalala ito sa pamamagitan ng video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, mulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Oo, hindi pa pala natin din nabigreet yung mga happy for Father's Day. May mga alaga din dyan. At, hi, happy Father's Day! Oh, diba? Hindi ko lang alam kung nag-greet si Cliff tsaka si Richard. Wala kasi sila dito At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulat. Malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil kasama niyo po kami uli sa susunod na linggo. And happy Father's Day sa aking lolo. Nanonood ngayon. Sunod niyo pong mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Station.
Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. O kayo tandaan nyo tandaan nyo, wala pong personalan. Dito lang yan sa With Due Respect! Happy holidays!